to ask us. You have to ask the people. If ever, payag ba kami? Huwag yung basta-basta na lang ninyo, isang tao lang kausapin, bangag pa. Kaya kinasa namin ito. Isang tao lang kausapin, bangag pa. Correct. Dapat din, no, kasi demokrasya tayo, dapat tinatanong din yung mga tao kung payag ba kayo na papasukin natin yung missile system ng US dito sa Pilipinas. Wala. Isang tao lang yung kinausap, bangag pa. Naku, grabe. Grabe guys, hindi mo to mapapanood sa mainstream media. Alam mong ang tagal na pa na ng pangyayaring to, pero hindi man lang to pinalabas na kahit sa anong mainstream media. Ang dami na palang grupo na nagsisi-protesta laban sa administrasyon ngayon, laban kay BBM. Pero guys, never mo napanood sa balita na merong ganitong mga pangyayari. Tila, alam mong mahal na mahal nila yung presidente. Alam mo yung lahat ng tao mahal yung presidente. Yun lang yung pinalalabas sa mainstream media. Kaya panoorin natin to. Hindi na maitago ng ating mga kababayan ang matinding takot dahil sa nakaambang giyera na posibleng sumiklab sa pagitan ng Pilipinas kontra sa mas malalakas na bansa. Panawagan nga ng grupo, kung hindi ito kayang solusyonan ng kasalukuyang administrasyon, ay mainam na magbitiw na lang sa pwesto si Pangulong Marcos, si Almar Forzuelo. Sorry. Grabe naman talaga, no, yung nag-aamba na digmaan, na nangangamoy talagang digmaan yung bansa natin. Kasi naman, no, tingnan mo yung mga pangyayarin ngayon sa West Philippine Sea. Tapos nandito pa talaga sa atin, no, meron ng alam mo yung military base yung US sa bansa natin. Meron ng mga missile Kaya talagang, naku, delikado talaga yung bansa natin. Report. Hindi pa nangangalahati sa termino ang Marcos Jr. administration ay kaliwat kanan na ang mga ginagawang kilos protesta laban sa pamahalaan. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa ibang bansa, iisa. Grabe, no? Pati ibang bansa talaga, guys. Alam mo, never to nangyari sa history ng Pilipinas na kahit yung mga Pilipino na nasa ibang bansa nagrarally, nagpo-protesta, never. This is the first time talaga na administrasyon na kung saan kahit sa ibang bansa nagrarally, nagpo-protesta yung mga tao laban kay BBM. Kaya guys, grabe. This is really a history. Grabe talaga. Ito lang ang sigaw ng mga Pilipino. Grabe, no? Marcos resign talaga yung sigaw ng maraming tao. Grabe. Hindi mo to mapapanood sa mga mainstream media, guys. Never ako nakapanood ng ganitong balita. Kung hindi pa to sinend sa akin, no, ng kaibigan ko, sabi niya, ba't di mo kaya i-content to? Kaya, maganda talaga yan kasi never natin napanood to sa kahit na nung mainstream media. Ilang araw lang matapos ang ginawang National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo na dinaluhan ng libo-libong Pilipino. National Day of Protest, June 30. Wow! Meron ng National Day of Protest, no? Grabe, talagang nagtipon-tipon lahat ng mga tao sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, pati sa international talaga, ibang bansa, para lang sa pagbuo nitong protesta na to laban kay BBM upang mag-resign si BBM. Pino sa buong mundo, heto at muling nagtipon ang ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Daan-daang volunteers ng mamayan ayaw ng digmaan at Marcos Alis Dyan movement ang Sino ba namang gusto ng digmaan, no? Nakakatakot kaya. Naku, wag naman sana.
Nako, isang ano lang dito sa Pilipinas sigurong nako, mawawala sa mapa yung Pilipinas. Kaisa para iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, legislative, saka judiciary. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo sa bansang ito? Bakit hindi kayo manindigan para sa taong bayan, lalo na sa banta ng giyera? Ba't naman sila maninindigan eh? Pwede naman silang, alam mo si Marcos, parang wala siyang pakialam eh, na magadigmaan yung Pilipinas. Kasi pwede naman siyang umalis ng Pilipinas kaagad, pwede naman siyang magpunta ng Europe. Yung panay na pinupuntahan niya, no? Pwede naman siyang, alam mo yun, lumipad papuntang Europe pag nagdigmaan. Alam mo yung ganun, yung parang walang pakialam sa mga tao talaga. Wala talaga siyang pakialam sa mga tao. Yun talaga yung totoo. Kahit na sabihin nyo pang pro-China si Duterte, anong pro-China? Ginagawa nga niya na kaibiganin yung China para hindi tayo girahin. Ano gusto nyo? Gusto nyo yung nangyayari ngayon kay BBM na alam mo yung gusto ng girahin ng China yung Pilipinas, yun yung gusto nyo. O, hala, sige, tingnan natin anong mangyayari sa mga anak nyo sa gusto nyo. Tingnan natin, no? Grabe yung mga tao kung makasabi na pro-China si Duterte. No, he's not pro-China. Pinoprotektahan niya lang yung mga Pilipino kasi alam niya na sobrang laki ng China. Sobrang, naku, ano ba tayo? Third world country lang naman tayo, di ba? Tayong lahat ay mamamatay. Ayon kay dating Department of Energy Undersecretary Ben Ranque, kaya nila binuo ang Marcos Alis Dyan movement ay dahil punong-puno na sila sa pagiging mahina at kawalang resulta sa pamamalakad ng mga nasa kapangyarihan ngayon. Kaya kinasa namin itong Marcos Alis Dyan kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had Marcos Alis Dyan AD movement. Si Ben Ranque, siya pala yung former USEC ng DOE. So hindi siya basta-bastang tao, no? Alam na alam niya yung mga ginagawa sa government kasi isa pala siyang former USEC ng DOE. Kaya talaga guys, alam niyo yung sobrang dami nang nagsasalita talaga. Alam mo yung kaya nga nayanig sila eh. Nayanig talaga sila sa ginawa ni VP. Alam mo yung paglabas ng mga baho ng mga ginagawa nila sa House of Representatives, kahit nasa president sa gabinete. Kaya talaga nayanig sila at gusto nilang ipa-impeach si Sara kasi talagang wala na silang, gusto nilang i-divert yung focus ng tao sa impeachment, hindi sa mga ginagawa nilang mga karumal-dumal na krimen tulad ng sobrang korupsyon sa bansa natin. Kaya yan ang yung nangyayari. trouble. Enough for that trouble. Marami ng kaguluhan. Mataas na ang kagutuman. Bumalik ang druga. Bumalik ang criminality. Bigas saan? Ang 20 pesos mo. Di ba? Nag-iisip ka ba? Para naman sa dating Philippine Grabe no? Totoo talaga, bumalik yung droga. Times 3 pa nga eh. Alam mo yung sobrang mura na lang ng droga ngayon. Droga, pinamura, bugas, pinataas. Oh, comment nyo yun. Droga, pinamura, bigas, pinataas. Ewan ko dyan kay BBM talaga. Diplomat at political analyst na si Adolfo Paglinawan, nanganganib ngayon ang ating bansa dahil sa presensya ng mga Amerikano. Punta tayo mula noong 2001, 2003. Nagpunta sila sa Iraq, ginera nila Iraq. Nagpunta sila sa Afghanistan, ginera nila Afghanistan. Punta sila sa Syria, sa Libya. At ngayon nasa Ukraine na sila. Nako, mga kabansa, lahat ho ng binanggit ko, wasak-wasak. Grabe no? Nakakatakot naman yan. Oo, talaga. Lahat ng pinuntahang, alam mo, lahat ng nilagyan ng base
ng militar ng USA. Ginyera talaga. Kaya ngayon lang, latest lang yung sa Ukraine, di ba? Wala, wasak na wasak ng Ukraine. Paano na lang talaga yung Pilipinas? Ukraine nga, sobrang laki ng mga buildings doon, sobrang, alam mo yung moderno. Paano na lang yung Pilipinas na yung mga bahay natin, ano lang, kahoy lang. Naku, pulbos talaga. Mapupulbos talaga yung Pilipinas kung sakasakali, no? Delikado talaga yung presensya ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Wasak-wasak na bansa. At ngayon, may masama akong balita sa inyo. Nandito na sila sa Pilipinas. Tayo na ho ang susunod na wawasakin. Naku, nakakatakot talaga, no? Tayo talaga ang susunod na wawasakin. Pagkaluoy sa Pilipinas, oy, grabe. Kawawa talaga yung Pilipinas kung ganito. Kaya naku, dapat talaga, alam mo yung nakitang, nakitang live ng press conference sa China, sabi ng China, paalisin nyo yung US military base sa Pilipinas, sabi nila. Anya, dahil sa inilatag na missile system ng mga kano dito sa Pilipinas, ay nailagay na tayo ngayon sa mapa ng nuclear system ng mga malalakas na bansa na anumang oras ay pwedeng ihulog dito sa Pilipinas. Pag huyan, nalaman nila na yung sistema na yan, kinargahan nila ng Tomahawk, pwede na ho tayong tirahin. Ano nangyari ngayon? Nasa mapa na ho tayo ng nuclear ng China. Nasa mapa. What? Grabe. So pag nalaman nila na may missile system na yung US dito sa Pilipinas, ay parang madedetect automatically ng mga bansang may nuclear bomb na, alam mo yun, nasa mapa nila, kaya parang nag-a-activate sa kanilang system na meron, delikado naman ito. Oy. Mapa na tayo ng nuclear ng Russia. Nasa mapa na tayo ng nuclear ng North Korea. Kaya ito ang rason ng grupo kung bakit sila nagsagawa ng kilos protesta. Ang Amerikano, same time kaibigan natin. Pero ayaw lang namin ng inyong foreign policy na pupunta kayo dito parang koloni para ninyo kami. Correct talaga. Dapat kasi pinag-isipan talaga ng mabuti, no? Bago ginawa ito. Kasi talagang sisiklab yung ng China. Kasi ba naman nagpapasok tayo ng hindi man sabihin nila na hindi US military base daw, missile system lang. Anong tawag mo doon? Nandito na nga sila sa Pilipinas. Yun din yun. Military base na din yun. Kaya, naku guys, let's pray talaga for the Philippines. Alam mo yung na parang magiging target na tayo ng mga nuclear na yun. Naku, wala talaga. Mawawala sa mapa yung Pilipinas pag yung nuclear na yan. Alam mo yung North Korea, meron pa dyan yung Russia, nandyan pa yung China, nandyan pa yung, ewan ko lang yung sa Iran. Meron ding daw nuclear sa Iran. Talaga guys, naku. We need to pray for the Philippines talaga. You have to ask the people. If ever payag ba kami, huwag yung basta-basta na lang ninyo isang tao lang kausapin, bangag pa. Kaya kinasa namin ito. Isang tao lang kausapin, bangag pa. Correct. Dapat din, kasi demokrasya tayo, dapat tinatanong din yung mga tao kung payag ba kayo na papasukin natin yung missile system ng US dito sa Pilipinas. Wala. Isang tao lang yung kinausap, bangag pa. Naku, grabe. Itong Marcos alis dyan. Kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had trouble. Kaugnay nito may panawagan ng ating mga kapatid na Muslim at mga kababayang OFW kay Bongbong Marcos. Kaming mga Muslim, siguro naalala niyo po yung tinatawag na marami ang
putukan dyan. Mahal na Pangulo, tandaan mo ang sinabi mo noong nangangampanya ka. Ang pangarap mo ay pangarap ng mga Pilipino. Bangag ka ba ng sinabi mo yon? Bangag ka ba ng sinabi mo yun? Siguro. Kasi walang Pilipino na naghahangad ng digmaan. Walang Pilipinong naghahangad ng panganib para sa kanilang pamilya. Ngayon po kay General Browner po, tignan nyo ang kalagayan ng Pilipinas. Hindi po kami handa sa kahit anong gulo. Tapos alam mo yung sinisisi nila si Duterte kasi kinaibigan daw ni Duterte yung China. Kaya ito daw yung nangyayari. O, tingnan mo. Nako, talaga. Si Duterte pa talaga yung sinisisi sa mga kagagawan niya. Hindi nga tayo peaceful nga kasi kinaibigan, hindi pro-China, no? Tapos ngayon sasabihin na kasalanan na naman ni Duterte. Siya nga yung nagpapasok ng mga American military base dito Nako. Kaya guys, ano bang masasabi nyo sa balitang ito? Nako, wala na tayong ibang magagawa kundi ang magdasal na lang talaga sa mga panggobyerno natin sa Pilipinas. Talagang Diyos na lang yung magbibigay ng hustisya sa Pilipinas. Kaya guys, thank you so much for watching. At kung umabot ka hanggang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video ito. Thank you. Have a great day. Keep safe, everyone. Bye.